Umusad na nga ang piso kontra dolyar, binulaga pa ng Amerika ng dagdag taripa ang Pilipinas. Narito ang Frontline Report. Kagabi lang, nag-usap daw via phone call sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Kasama sa mga pinag-usapan nila ang tungkol sa ekonomiya. Ngayong araw, bumungad ang panibagong 12.5% na export tariff o yung buwis na ipinapataw sa mga produktong inaangkat mula sa Pilipinas. Ayon kasi sa United States Trade Representative, isa ang Pilipinas sa 60 bansang bigong i-ban ang mga import mula sa forced labor o sa pilitang paggawa mula sa Amerika. Kaya bilang parusa, tinaasan nila ang taripa sa electronics, semiconductors at ilang mga agricultural products. Pero ano bang epekto niyan? Ayon sa chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Employers Confederation of the Philippines na si Sergio Ortiz Jr., bagamat hindi paramdam ito ng ordinaryong tao, tatamaan ng pagtaas ng taripa ang ekonomiya lalo't sadsad din ng piso kontra dolyar. Immediately, we have to watch and see both the exporters and both the importers from the U.S. Ano ang talaga interpretation at ano talaga yung final determination bago sila mag-produce or bago mag-import. No? So magkakaroon siguro ng disruption immediately, pero we don't really know if it will be bad or good or worse than where we are now. Dahil mataas na nga ang taripa, ibig sabihin, mas magiging mahal ang produkto sa Amerika. Ang ending, bababa ang benta, mababawasan ang export ng bansa at maapektuhan ang mga negosyo at manggagawa. In short, domino effect yan hanggang sa tuluyang tamaan ang karaniwang empleyado. So maaari rin kasi itong magdulot ng mas mabagal na manufacturing activity at makaapekto sa employment kung hihina yung tinatawag nating export orders. Pero ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, partikular na tatamaan ang mga negosyong nakaasa sa export na siyang posibleng magpataas sa presyo ng mga bilihin. Government better step in and do what they can to, alleviate the situation and make economic conditions better for businesses, because as it is, I'm saying business might not just take off people, but some may even have to close down. Bagamat Amerika lang ang nagpataw ng mataas na taripa, sila pa rin ang #1 export market ng Pilipinas. Sa kabila niyan, isa ang Pilipinas sa nakatanggap ng pinakamataas na export tariff sa mga bansang pinatawan. Wala pang pahayag ang Department of Trade and Industry. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.